pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-6 sa buwang ito ng Hunyo taong 2024. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tol Tolentino, tayo po ay nasusubaybayan ng live sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ at syempre sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ 882 at tayo po ay live simulcast din sa Aliw TV Channel 23. Kung kayo po ay may mga katanungan o mga komento na nais pong ibahagi, pwede po kayo magpadala ng mensahe o comment sa amin pong Facebook page o kaya po sa aming hotline 0999-376-6768. At ngayong umaga po ang ating tatalakayin yung tungkol pa rin po sa epekto ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon na batay po doon sa huling bulletin na inilabas po ng PHIVOLCS nitong June 5, 53 volcanic earthquake, yung huli pong naitala sa Bulkang Kanlaon. At higit 4,000 tons ng sulfur dioxide naman ang ibinuga ng bulkan at nagbuga rin po yan ng singaw na may taas na 2,000 metro. Na-monitor din po ng PHIVOLCS ang pamamaga ng bulkan at dahil po dyan, bawal pa rin ang pagpasok sa 4 kilometers danger zone at maging ang paglipad ng mga eroplano malapit sa bulkan. At ito nga po yung ating pag-uusapan ngayong umaga kasi araw-araw may mga canceled flights, may mga apektadong flights po, no? Lalo na yung mga patungo sa area ng Visayas. So mamaya malalaman po natin sa kaap hanggang kailan ba magtatagal yung sitwasyon na yan dahil yung canceled flights bilang pag-asaalang-alang pa rin po sa kaligtasan ng publiko. Patuloy din po yung paalala ng PHIVOLCS, no, na maaari pa rin po yung biglaang pagputok ng steam o yung tinatawag po na phreatic explosions. Ang Department of Health po ay nagpapaalala kung kayo po ay malapit sa lugar na dyan sa Kanlaon, dyan sa area ng Negros, no, Negros Oriental at Negros Occidental, mainam po na kayo ay magsuot ng face mask para makaiwas doon sa epekto ng ashfall. At para matiyak po na secure din yung inyong mga bahay, isara yung mga pinto at isara din po yung mga bintana. At takpan yung inyong mga inuming tubig at tiyakin po na nahugasan na maayos ang inyong mga kakainin, yung mga isasahog ninyo, yung gulay, prutas, para matiyak po ang kaligtasan ng inyong kalusugan. At ngayong araw din po ay ating tatalakayin yung tumataas na kaso ng chronic kidney disease sa Pilipinas na umabot na raw po sa nakakaalarmang bilang. Yan at iba pang mga balita ang ating tatalakayin. Samantala, magtungo muna tayo sa ating mga headline. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Huwebes, ika-6 sa buwang ito ng Hunyo taong 2024, Lahar, rumagasa sa ilang lugar sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Bilang ng mga lugar na isinailalim sa state of calamity, nadagdagan pa. DWIZ
DWIZ Balita. Inflation rate noong Mayo sumirit sa 3.9%. DWIZ Balita. Presyo ng bigas posibleng matapyasan ng hanggang 7 pesos kada kilo dahil sa pagbabawas ng taripa sa imported rice. Ayon po yan sa PSA. DWIZ Balita. Milyong pisong halaga ng ari-arian idineklara sa SALN ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. DWIZ Balita. At pinakamalaking Pogo Hub sa Pampanga ni Raid. Halos 200 individual nasagip. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At sa detalye ng ating mga balita, ilang mga residente sa barangay Biak na Bato sa La Castellana sa Negros Occidental ang naapektuhan ng pagragasa ng lahar kasunod ng pag-ulan na nagdulot ng mud flow matapos ang pagputok ng Bulkang Kanlaon. Bukod dito, ilang kalsada sa naturang barangay o bayan ang hindi madaanan dahil sa pag-agos ng lahar. Dahil dito, nagpatupad na ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan ng La Castellana at pinayuhan na rin ang mga residente ng Barangay Masulog at Kapagnaan na naninirahan malapit sa ilog na maging alerto. Samantala, kinumpirma rin ng PBOX Mount Canlaon Observatory ang pagdaloy ng tubig na may halong volcanic sediments sa Padudusan Falls na nasa syudad naman ng Canlaon sa Negros Oriental. DWIZ Balita. Sa kaugnay pa ring balita, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon noong Lunes. Ayon kay La Castellana Mayor Rumila Nicor Mangilimutan, 6 na barangay ang naapektuhan ng pagsabog ng bulkan at daang-daang mga residente naman ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center. Bukod pa dito ang mga napinsalang pananim at mga naapektuhang alagang hayop sa naturang bayan. Samantala, sinuspindi na ng lokal na pamahalaan ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno maliban sa mga may kinalaman sa paghahatid ng basic health services, disaster preparedness at iba pang mga serbisyo. DWIZ Balita. Pinatitiyak naman ni Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino sa pamahalaan na mayroong access at supply ng malinis at maiinom na tubig ang mga residenteng naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ito'y sa kabila ng pangamba ng Senate Majority Leader na makontamina ng ibinugang ashfall ang supply ng tubig sa mga komunidad malapit sa bulkan. Kaugnay nito, mapila rin si Senator Tol sa mga local water districts na magkaroon ng maayos na koordinasyon at tiyakin ang malinis na supply ng tubig. Samantala, patuloy naman ang ikinakasang pag-review ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development sa mga kasalukuyang kasunduan ng ahensya sa mga water district utilities sa lugar. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagkabalita sa oras na 13 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga. Latest sa Filipino Mirror, bahagyang bumilis sa inflation ng bansa noong nakaraang buwan. Batay po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA kung saan umabot sa 3.9% ang inflation nitong Mayo. Kumpara po yan sa 3.8% na naitala noong Abril. Dahil po yan sa gastos sa bahay, tubig, kuryente, gasolina at iba pang produktong petrolyo. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ito na ang pinakamabilis na pagmahal ng mga bilihin at serbisyo mula noong Nobyembre 2023 na sumampa sa 4.1%. Gayunman, mas mababa pa rin ang inflation rate na naitala nitong nakalipas na buwan ng Mayo kaysa sa 6.1% na naitala sa kaparehong panahon ng nakalipas na taon. DWIZ Balita. Latest muli sa Filipino Mirror. Ayan nga po yung latest sa Filipino Mirror, no? Yung pagbilis ng inflation rate o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Samantala, posible namang matapyasan ng 6 pesos hanggang 7 pesos ang kada kilo sa presyo ng bigas. Yan po ay batay sa pagtaya ng Philippine Statistics Authority o PSA kasunod ng pagibigay ng go signal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tapyasan ang taripa ng imported na bigas ng hanggang 15% mula sa kasalukuyang ipinapataw na 35%.
Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, magre-resulta rin ito sa mas mababang rice inflation na siyang pangunahing nakakaambag sa pangkalahatang inflation sa bansa. Gayunman, giit ni Mapa, kailangan pa rin nabantayan ang ilang sanhi gaya ng mataas na palitan ng piso sa dolyar na maaaring makaapekto sa presyo ng bigas. Batay naman sa monitoring ng PSA, patuloy na bumabagal ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, aabot sa 367 million pesos ang halaga ng mga ari-arian ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Batay po yan sa nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng alkalde noong December 2023. Kaugnay nito, mayroong mahigit na 177 million pesos na net worth at higit 189 million pesos na liabilities o pagkakautang si Mayor Guo. Nakalista rin sa SALN ng alkalde ang 9 nitong ari-arian kung saan 6 sa mga ito ay nasa Marilao, Bulacan, 2 sa Bamban at 1 sa Capas, Tarlac. DWIZ Balita. Kaugnay pa ring balita, may kinalaman sa Pogo na sagipang 187 dayuhan at Pilipino sa sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator Center o Pogo sa Pampanga. 157 sa mga ito ay mga Chinese, Vietnamese, Malaysian, Myanmar at maging Korean, habang 29 naman ay mga Pilipino. Ayon kay spokesman Winston John Casio ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, kasama nila ang Criminal Investigation and Detection Group ng PNP, Special Action Force at ilang pulis sa pagsasagawa ng search warrant operation laban sa compound ng Lucky South 99 sa Friendship Highway sa Angeles City. Ito ay matapos maglabas ng search warrant laban sa Pogo ang Malolos City Regional Trial Court Branch 14 dahil sa ulat na may nangyayaring human trafficking, torture at scam sa lugar. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Senate President Escudero at Speaker Romualdez mag-uusap sa susunod na linggo kaugnay sa mga panukalang batas na maaaring hindi mapagkasunduan at yan po ang magiging punto ng kanilang magiging pag-uusap o pagpupulong. Ang detalye po ay mula kay Celi Ortega Bueno. Mag-uusap na sa susunod na linggo sina bagong Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Ang kay Escudero, kanilang pag-uusapan na isasagawang LEDAC meeting sa June 25. Gayun din, tatalakayin nila ang magiging agenda ng Senado para maging basihan na magiging priority bill ng mga kongresista. Gate ni Escudero, bakit sasayangin ng Kamara ang panahon sa isang panukala na hindi naman ipapasa ng Senado dahil kontra dito ang mayorya ng mga senadora. Mas mainam niya na pagtuunan ng pansin ang mga pwedeng pagkasunduan ng Kamara at Senado. Kabilang niya sa mga bill na maaaring hindi mapagkasunduan ng Senate at ng Kamara ay ang divorce bill at panukalang economic chacha. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama. DWIZ Balita. Ang Malacanang maglalabas naman ng executive order o bago po yan. Isa munang balita mula kay Gilbert Perdes, Patrol number 13. Independence Day activities mula June 10 hanggang June 12 kasado na ng Malacanang. Gilbert? Inilabas na ng Malacanang Presidential Communications Office ang listahan ng iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Sa Hunyo 10, idaraos naman ang unang araw ng Musik Kalayaan Concert sa Luneta. Tampok ang iba't ibang mga singer o artist tulad ng bandang Rocksteady. Sa Hunyo 10 din ay ilulunsad ang Klinik Kalayaan 2024, serbisyong kalusugan para sa bayan program sa Dancing Fountain area sa Luneta.
na maghatid naman ng libreng dental, optical at iba pang serbisyong medikal. Sasagawa rin ang Atapang Atao Chili Festival, tampok ang exhibit at pagbebenta ng iba't ibang hot sauce, sili at iba pang chili products mula naman sa Philippine Chili Federation. Sa mismong araw naman ng Kalayaan sa Hunyo 12, idaraos ang Parada ng Kalayaan sa mismong Quirino Grandstand. Tampok naman ang military parade at makukulay na float na kakatawan sa makukulay na kasaysayan ng Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Mahalagang report muli sa labas ng himpilan. 2 suspect na sangkot sa illegal gambling tiklo sa Parañaque City. Ang detalye mula po kay Patrol number 17, Jopel Peleño. Natiklo ng Intelligence Section personnel ng Parañaque City Police ang 2 suspect na sangkot sa iligal na sugal sa bahagi ng Denmark Street sa Barangay San Dionisio, Parañaque City. Agad na inaresto ng mga operatiba ang mga suspect makaraang maaktuang iligal na naglalaro ng sugal na fruit game. Kinilala ang 2 suspect na sina alias Maricar at Christopher na naharap sa kasong anti-illegal gambling activity fruit game o paglabag sa Presidential Decree 1602. Nakuha sa mga ito ang perang ginamit sa pagsusugal at 2 fruit game machine. Nakapiit na ngayon sa Parañaque City Police Detention Facility ang mga suspect. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang report mula sa ating mga IZ patrollers. Ang Malacanang maglalabas ng Executive Order o EO para mapalakas ang kampanya kontra online child sexual abuse. Ang detalye ng balita hatid po ni Gilbert Perdes. Nakatagda maglabas ng Executive Order o EO ang Malacanang para sa pagpapalakas ng kampanya ng pamahalaan laban sa online sexual abuse on children o yung OSAEC. Sa press briefing sa Malacanang sinabi ni Department of Justice spokesperson ASEC Miko Clavano na isinumiti na nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lalamanin o magiging detalye ng ilalabas na kautusan. Ayon kay Clavano, pag-aaralan pa ng Pangulo at hihintay nila ang pag-aaproba rito. Sa sandalian niyang maaprubahan at mapirmahan ng Pangulo ang EO, magsisimula ng maging operasyonal ang nasabing programa. Layunin daw ng ilalabas na EO ng Pangulo na masugpo ang online sexual abuse sa mga bata, mailabas o maibalik sila sa normal na pamumuhay at patuloy silang mabigyan ng proteksyon laban sa mga kriminal sa social media. Ayon kay Clavano, lumalabas sa pag-aaral ng United Nations o UN na isa sa 10 mga kabataan ang naabusong sexual bago pa man ito humantong o humahantong sa 18 taong gulang. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Nakakalungkot yung mga insidente ng online child sexual abuse. In fact, may mga batas na po tayo na ipinasa ang Kongreso para po yan ay malabanan. At taong 2022, pag-upo ni Pangulong Marcos, nagdeklara agad ang gobyerno ng gera laban dyan sa mga online child sexual abuse, no? We hope na nagkakaroon po ng improvement dahil nakakalungkot po na isa ang Pilipinas doon sa mga may mataas na insidente pagdating po dito sa mga namomolestiyang mga bata online. No? Ang kasagsagan po niya, ang taas ng kaso niya nung kasagsagan ng pandemic. Mukhang hindi po natitigil hanggang ngayon . Ang nangyayari po kasi, kailangan siguro magkaroon ng dagdag ng ngipin pa yung batas para mas aggressively pakilusin yung mga social media platform, no, para sila ay maging hindi lang katuwang, no, kumbaga talagang kasama na sa gerang ito laban po sa online child sexual abuse. Nakakalungkot po, no, yung mga ganitong insidente at siguro dapat palakasin na rin po yung resources ng pamahalaan, no, para malabanan ito. Ibig pong sabihin, yung ating mga yung mga tumututok sa mga cybercrime,
Kasi doon sa mga law enforcement agency ng gobyerno, kakaunti lang po sila eh. Ilan yung mga hinahandle nila na mga cybercrime? Ito po kasi uri ng cybercrime, pero hindi kakayanin nung kanilang human resources para matapatan yung husay nitong mga nasa likod ng mga ganitong sindikato. So isa po yan sa ating mga tututukan dito po sa programang Usapang Tol. Samantala, magbabalik pong muli ang ating programa, ang oras po sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:25 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Nagbabalik po muli ang programang Usapang Tol at naku, magkano kaya ang presyo ng luya ngayong araw na ito? Kahapon 250 eh. Hindi ako nagkakamali dun sa pinuntahang palengke ni Maring Sandy. Ngayon kaya magkano naman ang presyo nito sa Bagbaging Talipapa Wet and Dry Market sa Caloocan? Naroon po ang ating kumaring si Sandy Fernandez. Good morning, Sandy. Good morning po and happy Thursday, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Tama po kayo, ako dito sa Bagbagin Talipapa Wet and Dry Market. Ang bigas po dito mula Bukawi Rice Mill ay with stable prices, kaya 48 pesos per kilo ang 48? pinakamura. Yes, Ba, Ms. Cecil. mababa yan ha, 48. Opo, dahil kumpara po kahapon, nasa 52 po ang bigas sa pinunta natin sa Sierra Madre Market. So mababa ho talaga dito. At yung pinakamahal naman po ay 58 pesos per kilo. Ito naman ho yung ating dinorado. Ang isda naman dito mula sa bayan o Baliches ay mabibili sa 140 pesos ang tilapia. Galunggong 180 to 200. Depende ho yun sa quality at laki ng galunggong. Tulingat at bangus 200. Hasasa at Samara 360. Meron din ditong pusit na 450 pesos per kilo at hipon na 550. Ang karne naman ay nagtaas ang presyo dahil noong tag-init at sa pagtaas ng gasolina at feeds, kung kaya ang laman ay 340 pesos per kilo, liempo 380, buto-buto at pata ay 330. Habang ang manok naman ho ay mabibili dito ng 200 to 210 pesos per kilo. So talaga hong nagsasabay daw ho ang pagtaas ngayon ng karne at manok. So usapan naman ho ng gulay, galing din hong Novaliches. Ang listahan ng presyo dito ay ang mga sumusunod. Kamatis ay 70, which is mas mababa po, Ms. Cecil at Senator Francis, dahil kahapon po sa market natin ay 100 pesos per kilo ho yun. Ang sibuyas natin ay 100, kalamansi at sili ay 110, carrots, patatas 140, bawang 170, bell pepper at luya ho, nag-same price na ho tayo ay 260, Ms. Cecil and Grabe, Senator mahal Francis. pa rin ang luya talaga, ano? Paano Yes, na Ms. lang ang Cecil. salabat? Iba Ms. muna. Cecil? Oo, kako, mahal pa rin ang presyo pala ng luya, 250 pesos. Ano raw ang dahilan? Dahil mahal lang ang kuha nila sa supplier, Sandy? Yun po yung isang rason, Ms. Cecil, at saka ho, yun pa rin ho na ang sasabi ng ating mga tindero-tindera. Dahil pa rin ho talaga sa mga nagdaang araw yung sobrang tag-init po. Hirap po talaga mag-ungkat yung iba or mag-ani ng ating mga gulay. Kaya pagdating ho dito sa Metro Manila o kung saan naman ho nila kinukuha ang mga gulay, talaga hong nagdadagdag ang presyo. Sana nga, ganun, ano? Kasi alam mo, yung sa sibuyas noon, kung nakausap namin direkta yung mga magasaka ng sibuyas, mababa lang sa kanila nakuha ng mga trader eh. Sana hindi ganyan ang sitwasyon ngayon, ano? Talagang nagkaroon lang talaga ng problema sa ani dahil panahon ng tagtuyot. Yun, at walang nagmamanipula sa presyuhan ng luya, Sandy. Ayun, sige. Yes, Ms. Cecil. At babantayan pa rin po natin yun hanggang Sige. bukas po. At tingnan po natin kung may pagbabago rin ho. Yes, sige, Sandy. Yun, ang presyo ng kamatis naman ay 70 pesos kada kilo, Sandy, ano? Tama po, Ms. Cecil at Senator Francis Tolentino. 70 po dito, which is mas mababa ho kumpara sa
kahapon, pero may iba pa po talagang market na mas mababa kasi may iba nakukuha po ito ng 40, 50, pero dito po ay 70. Ayun. Ito naman, Sandy, ang mahalagang katanungan, sino ang maswerteng tatanggap ngayong araw ng Sentol Token? Yes, Ms. Cecil at Senator Francis Tolentino, kasama po natin si Kuya Romel Hernandez. Isa po siyang tiga-benta ng bigas po. Pwede po natin siyang makausap with live sige video nga. po. Yan. Good morning po, Sir Romel. Ano po? Ms. Cecil. Ayan, Kuyang Romel, magandang umaga po. Live po kayo sa programang Usapang Tol. Ayan, programa po ito ni Senator Francis Tol. Ayun, good morning Kuya. Suot na pala niya yung jacket. Yung maswerte yung jacket niyan, Kuya. Kuya, kamusta ngayon ang bentahan ng bigas? Medyo bumaba po yung presyo eh. Mababa po dyan sa inyong pamilihan kumpara po sa ibang mga palengke. Opo. Kamusta ho ang benta ngayon? Presyo ng bigas dito. Depende po kasi sa kinukuhanan po. Depende ho sa Supplier po. ayun, depende sa supply. Pero ibig sabihin, mas dumami bang supply ngayon, Romel? Kaya medyo mas mababa ang presyo? Hawakan niyo na lang po. Hindi ko pa Yun. Saan ba galing yung bigas nyo, Romel? Saan daw po galing bigas? Kuyang Romel, saan po galing? Po? Golden City po. Saan daw? Golden City daw po, Ms. Cecil. Sa Bukawi po. Bukawi. Sa Bukawi galing ang Kuyang Romel. Ayun. Ano ba yan? Stable lang ba yung ganyang presyuan sa inyo na 48 pesos yung pinakamababa? O mababa yan? Bumaba yan o tumaas? Stable po. Stable. Ganyan talaga. Ayun. Siguro dahil malapit kayo sa Bukawi, yun ba? O talaga mababa lang sa inyong bigay. Medyo... Bukawi daw po talaga mababa ang benta. Depende po kung... Depende rin po. Depende din. Pero kamusta naman po ang benta nyo ngayong araw, Kuyang Romel? Medyo matumal po ngayon. Sa bagay, maaga-aga pa naman, Kuya Romel. Magaga pa naman daw po kayo. Dadami yung mamimili. Lalo na lalo pang nagmura yung presyo ng bigas, Kuyang Romel. Baka daw magmura pa eh. We expect na mas magmumura pa. Maraming salamat, Kuya Romel. Yan. At isusuot nyo palagi yung jacket ni Sento, lalo na pagka malamig ang panahon at umuulan. Marami pong salamat. Opo. Thank you daw po. Okay, maraming salamat din, Sandy. Yes, maraming salamat po, Ms. Cecil at Senator Francis Tolentino. Kita-kita po tayo bukas para sa mga balita po sa palengke. Maraming salamat po. Ayan, yan po si Sandy Fernandez ang inyo pong napakinggan live mula po sa Caloocan. Nagbigay sa atin ng pinakahuling presyo ng mga bilihin, pero ang nakakabahala pa rin ho yung presyo ng luya. 250 pesos kada kilo. Sa ibang mga palengke nga ho, umabot yan ng 300 pesos kada kilo. Ayun, sana naman mag-stabilize, mag-normalize na yung presyo ng luya. Kasi sobra naman po itong sobrang taas naman ho nito. Ayan, nasa linya na ba natin komunikasyon si Sir Eric Apolonio? Ayun, tinatawagan pa. O sige, habang tayo ay naghihintay, yan. Okay, nasa linya na po ng ating komunikasyon. Ito pa rin po yung ating binabantayan. Yung epekto pa rin po ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Dagdagan na nga po yung mga lugar na naapektuhan dahil dun sa pagragasa ng lahar sa bayan po ng La Castellana. Diyan po sa Negros, no? At dahil nasa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon, kasama po sa abiso ng PWOX, iwasan muna nung mga aircraft yung paglipad malapit po sa lugar na yan ng Negros. At dahil po dyan, may mga nakansilang mga flight Marami-rami na po yung mga nakakansilang flight at malaman po natin ang iba pang detalye. Kaugnay po niya, nasa linya na po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, si Sir Eric Apolonio. Magandang umaga po, Sir Eric. Good morning po, Sir Eric. O yan, ilan kaya yung canceled flight ngayong araw? Kalimitan kasi sa mga apektado yung mga papunta at galing ng Visayas. No? Nandiyan kasi sa Negros yung Bulkang Bulusan.
no? Nung isang araw. Nasa linya na ba ng ating komunikasyon ulit? Hi Sir Eric, good morning. Ayan, tinatawagan pa natin ulit na nawawala lang ang kanyang signal, no? Yung ating mga kababayan dyan sa area ng Bulkang Kanlaon, no? Paalala lang po muli, bawal po yung pagpasok ha sa 4-kilometer danger zone at yung paglipad po ng mga eroplano malapit sa bulkan. Ayan, balikan na po natin si Sir Eric Apolonio. Good morning po, Sir Eric. Good morning, ma'am. Hi, Sir Eric. Sir, ngayong araw, may mga canceled flight po ba ulit dahil po dito sa Bulkang Bulusan? Well, we expect na magkakaroon ng mga delay siguro. No? Dahil nag-issue na naman uli ng NOTAM dahil alert level 2 uli ngayon ang Kanlaon. So nag-issue ng NOTAM uli ang CAAP para bigyan ng impormasyon yung mga airline at airline company o yung mga piloto na huwag lilipad malapit doon sa bitig ng bulkan, 17,000 feet from above sea level. So, sir, pagka ganitong nananatili matatagalan sa alert level 2 ang Bulkang Bulusan, meron po bang pagkakataon na ibig sabihin ganun kahaba rin po na maapektuhan din po yung mga biyahe ng eroplano? Hindi naman po, ma'am. In fact, nung last 2 days ago, nung pumutok nga itong bulkan 2 days ago, twice, nagkaroon po kaagad ng after lunch time, nag-operate na po uli yung Bacolod Silay at yung Iloilo Airport. Kasi ang pinakamalapit yan, itong Bacolod Silay, mga 30 kilometers away. Pero it doesn't may maapektuhan yung airport because depende yun sa hangin ibubuga ng bulkan. Okay po. So, pakitawagan na si Sentol para makadirekta ding makapagtanong kay Sir Eric Apolonio. And then Sir Eric, dahil ito po ay maituturing na force majeure, ano naman po yung pwedeng maging option ng ating mga kababayan na naapektuhan po ng mga flight cancellation? Normally po kasi bago pa lang nag-isip po kami ng NOTAM, na-advise na ho yung karamihan ng mga pasahero. Siyempre yung iba hindi talaga maiwasan na hindi natanggap agad yung communication. But just the same, nung may mga ilang pasahero na nagpunta sa airport at na-cancel, inasistihan po ng ating mga airport management dyan dahil meron po tayong malasakit help desk na tumutulong para bigyan ng airline assiste yung ating mga pasahero na stranded na mag-revoke. Libre naman po yan, wala pong bayad or yung mga prosesong gagawin dyan. Ayun. So, pwede po silang magpa-rebook ng kanilang biyahe nang wala pong additional cost on the part Tama po po ng yan. pasahero. Ayan, Tama po yan. Opo. Sir Eric, kasama na rin po natin ngayon si Senator Tol. May mga katanungan din po si Senator Tol sa inyo. Good morning po, Senator. Morning, good morning. Pasensya na nahuli tayong kaunti kasi on the way tayo to Lucena. Magla-land trip po tayo pero maganda naman ang weather. Tingnan lang natin. So ituloy lang natin yung yung tungkol sa rebooking, yung walang penalty. Good morning, Senator. Morning. Tama po yun. Wala po at asistihan ho ng mga airline. Wala akong bibigyang penalty ang mga pasahero dahil force majeure naman ito at walang may kagustuhan. Kaya libre lahat yung rebooking fee. Oh, yun. So magandang balita. Naipaalam na sa mga nakakuha na ng ticket yan? Sir? Yes, sir. In fact, nung mag-issue ng NOTAM, first day na, nung gabi pa lang po, nung 6:57, nung June 3, na-issue na ho ang paap ng NOTAM at na-advise sa mga airline. Yung mga airline naman po, in-advise na rin kaagad yung mga pasahero na maapektuhan mga nasabing flights. Okay, sige. Cecil, baka ikaw may karagdagan May pa ba? additional na katanungan po ako, Sir Eric. Kasi ang MIAA, merong naging statement nung over the weekend, umaapila po sila ng pangunawa at cooperation dahil pati po pala yung mga flight ng mga eroplano na nakakansela dahil po sa thunderstorm, Sir Eric. Yun po ay force majeure din po, Tama po, dahil protection ho yan, especially yung mga workers natin nasa ground, yung nagmamanage sa mga parking ng mga aircraft.
Kaya hindi naman ho natin maiwasan kahit na may mga lightning arresto yan, accident happen. Kaya para sigurado tayo, yung MIA management ay nagde-declare ng red lightning alert. Although ito nga pala ho, yung MIA is a separate authority outside of CAAP. Opo, so nagpapalabas nakaranas po ako niyan, nakaranas na ako niyan, Cecil. Tapos na yung thunderstorm, nakaparada lang kami. Mga 1 oras siguro kami doon sa tarmac Wow. bago nakababa. So wala na take off, nakalanding kami pero hindi kami maka-exit sa papunta ng tube kasi siguro puno pa, wala pang maka-take off. So 1 oras yun, Cecil. Ayun, kasi pagkaganyan din pala, Sentol, correct me if I'm wrong then, Sir Eric, hindi rin po pinapayagan pati yung mga crew ng on the ground, lalo na yung mga on the ground, ano po, na Yes. para po matiyak din yung kaligtasan ng mga airport worker. Tama po, marami hong insidenteng nangyari, lalo na dyan sa na ganyang sitwasyon. Kasi gawa ho ng lightning red alert. Pero pag umayos na po pala yung sitwasyon, kagaya ng inyong na-experience, For Sentol. safety yun, for safety talaga yun. Ayun. Oo, for Tama safety po talaga yun. So ang pinakamaganda po, Sir Eric, bago, kung meron pong flight yung ating mga kababayan, makipag-coordinate na po direkta muna doon sa kanilang mga airline para kung meron pong mga changes o maabisuhan po sila kaagad. At saka siguro, Cecil, alam mo itong sa Canlaon, hindi lang naman eruption yan eh. Pag yung may lava flow, nakidlat-kidlat din yan. May kidlat din yan. May kasama ang kidlat sa pagputok ng bulkan. O kaya talagang bawal. Kaya kailangan po talaga strictly enforce yung NOTAM o yung bawal Tama mo po. lang. Okay, marami pong salamat, Sir Eric. Maraming salamat at magandang umaga sa mga kasamahan natin dyan sa Manila International Airport. Maraming salamat po, Senator. Cecil, Mabuhay salamat po. kayo. Mabuhay po kayo. Ayan po si Sir Eric Apolonio, ang tagapagsalita po ng Civil Aviation Authority of the Philippines. At Sentol, kayo ngayon ay patungo po ng Lucena. Quezon. Opo. Oo, Lucena, tutulungan natin yung mga tinamaan ng aghon at nung bagyo. At meron tayong konting tulong sa kanila. Yung mga dadaluhan na rin tayong ilang events sa Lucena. Yung, kung di ako nagkakamali, yung tungkol sa Arsobispo naman. Nandun din tayo ng 10:00 ngayon ng umaga. Kaya lang, mahaba-haba pa itong land trip na ito. Kaya minarapat ko na lang na phone patch kasi baka paputol-putol na itong internet. Oo nga ho. Yung internet connection ni Sentol. Actually, Sentol, may mga lugar pa na naapektuhan ng bagyong Aghon, hindi pa fully restored yung linya ng kuryente, yung power supply. Base po yan doon sa huling ng NDRMC. At may 10% pa na hindi fully restored yung supply ng kuryente, Sentol. Ay, makikita natin mamaya yung actual na kondisyon sa Lucena at yung mga dadaanan pa nating mga lugar. Ayun. Mag-iingat kayo, Sentol, sa inyong pagtungo dyan sa Quezon. Okay, salamat, sir. Okay po. Yan po si Senator. Ano na kasunod natin? Palengke report na. Oo. Tapos na tayo, Sentol, sa palengke report at 250 okay, pesos wala ako. pala yung 250 Luya. pesos pa rin yung presyo ng kada kilo ng luya. Base doon sa report. Dati 200 dati yun di ba? Noong isang Opo. araw, 160. 250 pesos po Dire-diretso, dun sa Bagbagin Talipapa Wet and Dry Market sa Pataas ng Valenzuela pataas, City. Oo, pataas lang pataas. Baka bukas mas mataas na. Ayun. So, ngayon ay nandito na, pa-highway na tayo at mamaya siguro kung i-oras pa, baka makapasok pa uli ako. Sige po, Sentol. Yan, magbibigay daan po muna tayo sa maikling commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:50 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino.
pong programang Usapang Tol at ngayong umaga makakasama naman po natin si Dr. Romina Dangilan, ang Deputy Executive Director for Medical Services ng NKTI. Good morning po, Director, para po pag-usapan naman natin yung tumataas po pala yung mga kaso ng kidney disease sa Pilipinas at ngayong buwan po pala, buwan ng Hunyo, ino-observe yung National Kidney Month. Yan. At ano ang mga programa ngayong buwan ng National Kidney and Transplant Institute sa harap nga po ng pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong tinatamaan ho ng chronic kidney disease. Good morning po, Dr. Dangilan. Good morning! Yon, good morning po, Dr. Dangilan. Ma'am, 42%, tama po ba ito? Yung tumaas ng 42%, gaano po ba karami ito by the numbers? Itong bilang ng mga meron na pong sakit sa bato na ating mga kababayan. These are the patients po na nakadialysis na po sila. So, there were 35,000 new patients na nag-umpisa po ng dialysis noong 2023. And that's a 42% increase from the previous year. So, in total, there are about maybe 60,000 patients already on dialysis. This is probably higher po, and we are communicating po with the Department of Health and clarifying some more data. So this is a concern because we have to be prepared to dialyze the patients. If this rate will continue na ganito po kataas, then we have to be prepared by having sufficient dialysis centers so that we can take care of these patients. And mas importante po, marami na pong mga bagong gamot ngayon na nakakaprotekta sa ating mga bato. It can delay the need for dialysis by about 9 years. So, napakapahalaga po na nagpapacheck up po yung ating mga pasyente, mga Pilipino, para ma-prevent na mag-dialysis po sila. Kasi dahil kahit na may sakit sila sa bato, may mga gamot na po na sobrang epektibo. Kasama rin natin ngayong umaga, Dr. Dangilan, si Senator Francis Tol. Senator, good morning po ulit. Naririnig ko yung gravity ng sitwasyon na patungkol sa pangangailangan ng dialysis ng ating mga kababayan. Opo, Sentol, meron ngayong pending bill na buwisan yung maalat na pagkain. Paano po kaya ito makakatulong? Meron. At saka yung nakalagay sa yung nakalagay sa yung nutritional content siguro. Pero alam mo, yung mga kababayan natin, diretso naman pagkain na. Hindi na binabasa yun di ba? Oo. So hindi ko pa maisip kung paano ang sa kitchen preparation yan So pag sinerve naman sa'yo, di ba, hindi mo na... Oo, ang mga Pilipino, direct, nawawala lang sa linya ng komunikasyon si Sentol. Pero, Dr. Dangilan, ito pong pending bill na ito, na buwisan yung maalat na pagkain, ano po magiging implication po kaya nito? Dito po sa problema po ng mataas na sakit sa bato sa Pilipinas. Mataas na kaso ng mga nagkakasakit ng sakit sa bato. Yes, yung nagkakaroon po, nag-umpisa ng dialysis, ang pinaka number 1 reason ay ang sakit na diabetes. Tapos number 2 po yung sakit na high blood pressure. And number 3 po yung pagmamaga or inflammation of the kidneys. So yung diabetes tsaka high blood pressure, mga lifestyle diseases yan. So kagaya ng sinabi ninyo, mga diabetes, di ba, yung medyo nakaka-worsen if matatamis ang mga kinakain. So, medyo in moderation lang po tayo doon. And sa high blood pressure, nakaka-epekto dito nga kung mataas ang salt ng ating kinakain. So, maganda yon na panukala na sa ating nutrition, meron mga nutrition labels to tell us kung ano yung sodium content or alat ng ating mga pagkain. So that kung meron tayong mga
pasyente na high blood pressure, meron na sila, then pwede ho sila tumingin dun sa label and sabihin na, masyado na mataas ang sodium content nitong pagkain, hindi ko na lang to bibilhin. And mag-choose na lang siya ng mga pagkain na less sodium. For example po, if you go to the supermarket, meron doon tayong nakikita, kunwari gusto natin ng mani, nakalagay doon low salt or minsan na nga no salt. Even yung mga chips, no? So things that we like to eat, meron ng mga preparasyon na low salt already. So nag-uumpisa naman po yun, and that's very, very good. Ayan, nasa linya na po natin ulit si Sentol, Senator. Nawawala-wala yung signal ni Senator Tol. Anyway, I think Senator's traveling kaya minsan yung signal opo. pa iba-iba. Yes, Dr. Dangilan, actually, very interesting po itong ating pinag-uusapan. We'll find more time, medyo kinakapos lang po tayo sa oras, para talakayin. Actually, maganda po yung nabanggit ni Senator Tole, yung nutritional content. Papaano pa natin mai-improve yan para mas magkaroon ng awareness yung ating mga kababayan doon sa content ng kinakain nilang mga pagkain para mas maging empowered sila at mas maging matalino sa pagpapasya ng kanilang kakainin. Kasi malaking factor nga po na itong sakit na ito, yung mga example na mga lifestyle diseases. We will schedule another interview, Dr. Dangilan, mas mahaba, para mas mabigyan din po ng awareness yung ating mga kababayan para mapangalagaan po ang kanilang kalusugan. Maraming salamat po. Yan po. Thank you. Yan po. Yan po si Dr. Romina Dangilan, ang Deputy Executive Director for Medical Services ng NKTI. Samantala, bago po tayo tuluyang magpaalam, ay bigyang daan po muna natin ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang Chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Some trials are hard to accept, but they open our eyes to life's reality. To deal with problems, fears, let's strengthen our faith in God. He balances our lives by giving us enough blessings to keep us happy, enough burdens to keep us humble, and enough hardship to keep us strong. Have a safe day ahead. Think good. Thank God. Thank God. Have a great day ahead. God bless you. At sumayin niyo po ang isang oras na balitaan at talakayan dito po sa programang Usapang Tol sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino. Antabayanan niyo po siya dyan sa lalawigan ng Quezon. Ako po yung lingkod, Cecil Villarosa. At antabayanan niyo po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.